Ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamawain, ang pinakamahabagin, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay nauupo lamang sa Kanya. Nawa ang kanyang magpapala kapayapaan at pagbugay sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga sahaba, at sa lahat ng mga Muslim na tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa ika-25 gabi ng buwan ng Ramadan, na kung saan huwag nating kalilimutan na kabilang ito sa mga witr na bilang na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanapin ninyo o abangan ninyo ang gabi ng Laylatul Qadar witr sa mga butal na bilang. Ibig sabihin 21, 23, 25, 27, 29. So yan yung mga malalakas, yung posibilidad na kung saan maaaring pumasok ang tinatawag na gabi ng Laylatul Qadar. At alhamdulillah, tayo ngayon ay nasa ika-25 night ng gabi ng buwan ng Ramadan. So ilang araw at gabi na lamang ay lilisan na ang buwan ng Ramadan. Kaya naman, huwag natin hayaan lumipas ang Ramadan na ito na hindi natin nagawa ang lahat ng makakaya natin gawin, upang sa ganun ay mapatawad tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tala natin, mga gawain pagsamba ay ginawang marami ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil magkakaiba po tayo ng kakayahan. At ang pagsamba, sinasabi ng ating mga ulama, ginawang iba't iba ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sa ganun hindi tayo magsawa. Di po ba? Hindi tayo magsawa. Kasi kung ang pagsamba lang, salat, oras-oras, araw-araw, yun yung ginagawa, marami talaga magsasawa. Kaya nang ginawa, marami na Allah subhanahu wa ta'ala ang iba't ibang uri ng pagsamba. Kaya naman yun yung tinatalakay natin sa mga gabi ng buwan ng Ramadan. Natalakay natin yung tinatawag na pagsamba gamit ang puso. Al-ibadatul qalbiyah, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating mga puso. Natalakay din natin ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit yung tinatawag na al-ibadatul qawliyah, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating mga pananalita o gamit ang ating mga dila. At pangatlo, natalakay na rin natin yung pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang tinatawag na pangangatawan. Ang ating pisikal na pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, nangangahulugan, sabi ng ating mga ulama, ito ang tinatawag na al-ibadatul badaniyah, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang ating mga lakas o pangangatawan. Kaya alin man dyan sa abot ng ating makakaya, insyaAllah ay gawin po natin. At yung pang-apat at siyang panghuli na ating tinatalakay na uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito po yung tinatawag na al-ibadatul maliyah, ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang yaman. Ang yaman ay pinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung meron man, yan ay maaari natin gamitin sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lahat ay pinagkakaluban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya ng yaman. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Al-Fatihah Quran, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. Ang pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala ay binibigay niya sa sino mang kanyang naisip. Ang pabor ni Allah ay ibinibigay niya sa sino mang kanyang naisip. Kaya naman kung ang isang Muslim ay nagagamit niya ang kanyang puso sa pagsamba, nagagamit niya ang kanyang dila sa pagsamba, at nagagamit niya ang katawan sa pagsamba, at pagkatapos binayaan pa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng yaman, at nagagamit na rin ito sa ibada, sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay tunay ng dakilang pabor na ibinigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na tayo, la hasadan, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, walang inggit maliban na lamang sa
dalawa. Ang inggit na bawal, yung hahangalin mo sa iyong kapwa na mawala yung biyaya na pinagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung masamang inggit. At ang inggit naman na ipinahintulad sa atin, kaiingitan natin yung mga tao na biniyaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng yaman at ginagamit nila ito sa kabutihan. Okay? Hindi natin hinahangat na sana mawala yung yaman na meron sila. Pagkos hinahangat natin sana magkaroon tayo ng tulad ng yaman na meron sila o higit pa. At magawa rin natin yung ginagawa nilang pagsamba gamit ang yaman. O kaya mahigitan pa. So, pwede yung ganung uri ng inggit. At yung pinagagawa ng Allah ng yaman ay ng kaalaman at ginagamit niya ito sa tama. Okay? Papasa ng Quran. So, yan yung inggit na pwede. So, hindi lahat ng inggit ay bawal. Ang bawal, ang kasalanan, ay hangarin mo sa iyong kapwa na mawala yung biyaya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sino ba naman pati yung Muslim ang maghahangad dun sa kanyang kapwa? Okay? Mga kapatid sa Islam, nabanggit natin na kabilang sa mga pagsamba gamit ang yaman, ito ay ang unang-una ay tinatawag na zakat. Sapagkat ito ay kabilang sa 5 haligi ng Islam. At nabanggit natin yung kahulugan ng zakat sa literal. Sabi ng ating mga ulama, ang salitang az-zakat ay nanggaling sa salitang zakat. Sabihin sa sa verb. Zakat, ang ibig sabihin ay paglago. Namangahulugan, sabi nila, an-nama o paglago. Di ba? Yung literal na kahulugan pa lang, literal na kahulugan ng zakat, paglago. At sinasabi pa, az-ziyada, pagdaragdag. Al-tahara, paglilinis, pagdadalisay. Al-barakah, o pagpapala. Ito yung literal na kahulugan ng zakat. So dito pa lang sa literal na kahulugan, naunawaan na natin na napakaganda ng ibig sabihin. Lalo na kapag ito ay isinagawa ng Muslim na biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng yaman. Paglago, pagdaragdag, paglilinis, pagdadalisay, at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan daw ika ang literal na kahulugan ng zakat. Kaya nawa ay biyayaan din tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng yaman. No? At magamit natin ito sa tama. Kasi yung iba, sinasabi nila, takot daw sila magkaroon ng yaman. Baka maging matinding pagsubok. Okay? Pero minsan, nakakalimutan natin, yung matinding kahirapan din, ay nagiging pagsubok din. Di ba? Kung meron mga mayaman na naging pagsubok sa kanila yung kanilang yaman at naging mayabang o nagamit ang kanilang yaman sa iba, o hindi sa landas niya Allah, nagamit yung yaman nila sa haram, talagang pagsubok yun. At meron din namang nasa matinding kahirapan na yung kahirapan niya nagsadla sa kanya sa matinding pagsubok. Minsan may mga sobrang hirap at kumakapit sa 5-6. Na alam natin, ito ay riba para kang nagdeklara ng pag-itigma kay Allah sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hindi dapat gawin ng isang Muslim. Gaano na siya masadlak sa matinding kahirapan. Okay? So, hinahangad natin, kung meron tayong yaman, na magamit natin yan, ipanalangin natin sa Allah, na yung yaman na yan, ay magamit natin sa mga bagay na hinalulugan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran bilang dalil. Sabi niya, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kumuha ka mula sa kanilang yaman ng sadaqa, ang tinutukoy nito yung zakat, upang linisin at danisayin sila. Okay? Kaya ito yung literal na kahulugan ng zakat. Meron pang dalil sa Quran. Kumuha ka mula sa kanilang yaman ng sadaqa o zakat upang linisin at danisayin sila. So, meron mga in-charge dito at hindi tayo yung mag-decide na pupuntahan natin yung brother at tagasabi, brother, labas mo yung sara mo ngayon din. So, hindi ganun. So, meron akong pamamaraan. Okay? At sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, tutahhiruhum min dhunubi wa tunammi amwalahum. Ang sabi niya, nililinis sila nito mula sa kasalanan at pinapalaki ang kanilang yaman. So yung zakat, way yan na madalisay ang isang nagbibigay nito mula sa kanyang kasalanan. Okay? Mula sa kanyang kasalanan at pinapalaki pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang yaman. So yun yung literal pa lang. Alhamdulillah. At sa istilahan naman, upang mas higit nating maunawaan, sa Islamikong pakahulugan,
Ang zakat, sabi ng ating mga ulama, haqqun wajibun fi malin makhsusin liqa'ifatin makhsusatin fi waqtin makhsus. Ang sabi ng ating mga ulama, ang zakat, ito yung kahulugan. Ito ay isang obligadong karapatan mula sa partikular na yaman na ibinibigay sa mga partikular na tao sa takdang panahon nito. At yun ang paliwanag natin kagabi. Okay? Kung meron kang sapat na yaman, halimbawa na umabot sa tinatawag na nisa o sa takdang bilang, halimbawa meron ka 100,000. Halimbawa lang ha. At hindi mo ito nagalaw. Umabot ng isang taon at hindi mo nagalaw. So lalabasan mo yun na 2.5%. Ang 2.5% ng 100,000 ay 2,500. At ito ay ibibigay sabi ng ating mga ulama sa takdang panahon. Ibinibigay sa mga partikular na tao. At papanggitin muli natin yung walong uri ng mga tao na kung saan binanggit ng Allah na sila ang karapat-dapat bigyan at tumanggap ng zakat. At sa natatanging panahon. Yun ang nabanggit natin. Okay? Az-zakatu, sabi ni Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, sabi niya, az-zakatu ibadatu maliyatun, az-zakatu ibadatun maliyatun yutaqarrabu biha ila Allah. Ang zakat daw, yung katungkulang kawang-gawa, ito ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang yaman na inilalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang zakat ay isang pagsamba gamit ang yaman na ipinapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa may mga kakayahan nito. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa aqimus salata wa atuz zakat. At itayo ninyo ang salah, isagawa ninyo ang salah, at ibigay ninyo ang zakat. So kabilang yan sa 5 haligi ng Islam. Na kung ang isang Muslim ay i-reject niya at hindi niya paniniwalaan ang pagiging obligado ng zakat o pagiging haligi nito sa Islam, ay maaari siya ay mapalabas sa bakuran ng pananampalataya ng Islam. Sapagkat ang Islam, muli ang Islam na nangkas. Itinayo ang Islam, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa pamamagitan ng 5 haligi. At kabilang sa 5 haligi ng Islam ay itong pagbibigay ng katungkulang kawang-gawa. So mga kapatid sa Islam, halina't pakinggan natin at unawain yung pagpapaliwanag ng ating mga ulama kung sino-sino nga ba yung mga tao na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sila yung may karapatang tumanggap ng zakat at sila yung may karapatang pagbigyan ng zakat. So nabanggit natin yung mga nakaraang pagtalakay, hindi ito tulad ng paniniwala ng mga hindi Muslim o ng mga Kristiyano na meron silang tinatawag na tithes o ikabok. Pag hindi mo binigay yung 10% ng yaman mo o ng kita mo sa church, ano yung brother? Ninanakawan mo ang Diyos. Ganun sila, ninanakawan mo ang Diyos. So pag binibigay ng mga member, ay talaga namang tiba-tiba talaga ang mga religious leader. Kaya nga meron silang mga magagarang mga aeroplano, malalawak na lupain, mga mapalasyong mga kabahayan, napakaraming mga magagarang sasakyan. Saan kaya ito nanggaling? Sa ikapo. No? Kasi pag hindi ka ito nagbigay, ninanakawan mo ang Diyos. Mayaman mahirap, obligado magbigay. So balik sa atin sa Islam, ang obligado lamang dito ay yung mga nabanggit, mga Muslim na merong sapat na yaman. Okay? At sila ang pipili. Sila ang mas may karapatan pumili ng tao na napapaloob sa 8 uri ng mga tao na ito. Ikaw, kung mayroon na yaman, ikaw yung maglalabas ng zakat mo at ikaw yung diretsang magbibigay. Alam mo na yung yaman mo na ibigay sa karapat-dapat sa nangangailangan. Hindi tulad ng ibinigay nila sa church, tapos makikita mo, kinaumagahan, may bagong sasakyan na naman si Father o si Pastor. Okay? So sa atin hindi. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakinggan ko natin, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang zakat, unang-una ay para sa mga fukara. Yung sobrang hirap talaga. Yung sobrang hirap talaga. Nabanggit natin, halimbawa, meron isang inabando ng lola o lolo.
hindi na kaya maghanap buhay, hindi na kaya magtrabaho. At meron mga ganito, napapanood natin sa balita. Iniwan lang sa isang kubo-kubo o sa isang parang kulungan ng baboy, di ba? Na kung sa mga kapitbahay, kung walang magmamagandang loob para bigyan siya ng pagkain, mamamatay talaga yun. May mga ganitong uri ng tao. Fukara, talagang napakahirap talaga na umaasa lang sa mga bigay ng mga taong tutulong sa kanya. So sila yung unang-una. Pangalawa, ang sabi ni Abdullah ibn Abbas, sabi niya, humul ladina la yajiduna ma yakfihim. Sila yung mga taong hindi nakakatagpo o walang sapat na yaman na sasapat sa kanila. Walang sapat na ikabubuhay. Sila yun, yung wala talagang kaya sa buhay. As in, walang-wala talaga. Okay. Wal masakin. At yung mga mahihirap. Meron yung sobrang hirap at meron din naman yung masakin, mahirap. Ano ito tinutukoy dito? Sabi ni Mujahid bin Jabir, sabi niya, humul ladina lahum shay'un walakinnahu la yakfihim. Kita niyo yung pagpapaliwanag ng ating mga ulama. Kaya mas safe tayo pag nagbibigay tayo ng aral, pagpapaliwanag patungkol sa mga talata sa Quran o hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kinukuha natin kung paano siya i-explain o pinaliwanag ng ating mga ulama. Mas ligtas yun sa ating mas ligtas yun kumpara sa mag-iisip lang tayo na sariling pamamaraan o interpretation para ipaliwanag ang mga talata sa Quran at Hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung mga masakin, sabi niya, "Walladina lahum shay'un walakinnahu la yakfihim." Meron silang kaunting yaman, ngunit hindi sapat sa kanilang pangangailangan. So ibig sabihin, maaaring nagtatrabaho siya, sumisweldo siya, pero yung kanyang kinikita, minsan kulang pa. Minsan sapat lamang pabili ng pagkain. Kulang pa bayarin ng kuryente, ng tubig, di ba? So maaaring pasok siya dito. Minsan, pag lumabas, mahina yung kita, minsan uuwi, pambili lang ng bigas. Di ba? Problema, bayaran ng tuition na mo, problema. Baon ng mga anak mo, problema. So kabilang yun sa mga masakin at kabilang din sila sa mga dapat bigyan ng tinatawag na zakat. Okay. Meron silang kaunting yaman, ngunit hindi ito sapat sa kanilang pangangailangan. Ito yung tinatawag na masakin. Pangatlo, wal-amilina 'alayha, at yung mga mangungulekta ng zakat. Sabi ni Qatada din. Sabi si Qatada, sabi niya, humul ladina yajma'una az-zakah wa yuqassimunaha. Sila ang mga inatasang mamolekta at mamalagi ng zakat. So yung mga in charge sa mga Islamikong bansa, merong kaya sa palo ng mga sabi yun, dahil tawag na Baitul Mal. Kumbaga sa atin ngayon, bangko. Islamic Bank. Doon na pupunta yung mga nakukulikta nilang mga sadaka, yung mga zakat, at merong mga in charge doon sa pag-distribute ng zakat. So kahit meron silang yaman, ay kabilang pa rin sila sa karapat-dapat tumanggap o pagbigyan ng zakat. Kasi hindi maaayos yung pag-distribute, pagkukwenta ng zakat kung wala sila. Okay? So sila rin ay kabilang sa mga bibigyan. At pang-apat, wal mu'allafatu qulubuhum, at yung mga tao na pinapalapit ang kanilang puso sa Islam. Ang mga tao na pinapalapit ang kanilang puso sa Islam, hum qaumun yu'tawna liyathbuthu 'ala al-Islam. Sila yung mga tao na binibigyan upang tumatag lalo ang kanilang Islam. Mas lalo silang tumatag. Ibig sabihin, yung napaliwanag natin dito kagabi, yung mga tao o ano yung mga kapatid natin halimbawa bagong yakap pa lang sa Islam at alam natin na itong tao na ito ay mahirap, gigit napakainam na ibigay sa kanya yung zakat. Dahil mararamdaman agad niya yung kapatiran, mararamdaman agad niya yung ganda ng Islam, na hindi ito katulad ng ibang pananampalataya, na walang-wala ka na nga, pipigayin ka pa. Di ba ganun? Walang-wala ka na nga, i-first ka pa magbigay na, ikapo. At kapag hindi ka nagbigay, sasabihan ka, mahina ang pananampalataya mo, brother. Ninanakawan mo ang Diyos. So ganun, sa atin, hindi po. At napanggitin dito, kahit hindi Muslim, kung alam natin na sila ay malapit ng mag-Muslim dahil dinadawaan natin, ay maaari silang bigyan ng zakat bilang pagpapalapit ng kanilang puso sa Islam. Nagda'wa ka sa pamamagitan ng action. Okay? Sa pamamagitan ng pagbibigay mo sa kanya ng zakat. At napakainam, kung ibibigay mo ito sa hindi Muslim, sasabayan mo na rin ng da'wa.
mas higit na epektibo yun, insyaAllah. Okay, pang-lima, wafil ko, at ang pagpapalaya ng alipin. Pagpapalaya ng alipin. Sabi ni Hasan al-Basri rahimahullah, yushtara biha al-abdu fayuqtabun. Ginagamit itong yaman na ito sa pagpapalaya ng alipin upang palayain o bilhin ang isang alipin. Makapag-isisgan. Sa panahon natin wala na ito masyado. Di po ba? Pero sa panahon ng mga sahaba, ang mga sahaba na biniyaan ng Allah ng yaman, sila ay nabuunahan dito. So meron pa ito, si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. At yung isang pastol. Isang pastol, alipin pastol. So sige, sinubok siya ni Umar ibn Khattab, nabanggit sa akar. Isabihin may bakas, na narration na nangyari ito. Sinubok ni Umar yung isang pastol. Sabi niya, ipagpili mo sa akin ang isa sa mga tupa ng iyong amo. Sabi ni Umar, sinusubok niya. Sumagot ang pastol, sabi niya, ako ay alipin lamang. Ako ay alipin lamang. Alam natin, alipin mo lang pagmamayari yun. Utosan lang yun ng kanyang amo. At sabi ni Umar, sabihin ko lang sa iyong amo na kinain sila ng lobo. Kinain ng lobo. Di ba? Sinusubukan. Sumagot yung pastol, sabi niya, fa'ay na ba? Sabi niya, kung gagawin ko yun, nasaan ang Allah? Ibig sabihin, itong tao na ito, pastol, alipin, pero may takot siya kay Allah. Kahit wala yung alipin niya, hindi niya ibibenta yung kanya, yung pagmamayari ng kanyang amo. Ibig sabihin, tapat siya. Kahit hindi siya nakikita ng kanyang amo, ay nakikita siya ng Allah. Fa'in Allah. Kung gayon, sabi niya, nasaan ang Allah kung gagawin ko yun? Hindi ba nakikita tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang dahil dito, si Umar ibn Khattab ay naantig siya, napaiyak siya. Dahil naalaman niya na yung lalaki na ito, yung alipin na ito ay may takwa o takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ginawa ni Umar ibn Khattab ay binili niya ang alipin na ito at pinalaya. Allahu Akbar. So yung gantimpala niyan, Allahu Akbar, napakalaking gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, pagpapalaya ng alipin. Pang-anim, al-gharimin. Yung mga nabaon sa pagkakautang. Yung may mga pagkakautang. Kahit hindi naman baon na baon. Kung alam natin may utang at tayo ay may kakayahang magbigay ng zakat, napakailang nabigyan din natin ng mga kapatid. Kaluwagan sa kanila. Mapapawasan yung kanilang iniisip, insyaAllah. Okay, sila, sabi ni Abdullah ibn Abbas, sabi niya, humulladina alayhim duyunun wala yaqdiruna ala sadadiha. Sila yung mga taong may utang at hindi nila kayang bayaran ito dahil sa kanilang kagipitan at kahirapan. Imagine mo, kapag natulungan mo yung kapatid sa kanyang matinding pangangailangan, ay tutulungan ka rin ng Allah. Dahil ito yung sinabi sa hadith. Si Allah ay nasa pagtugon sa pangangailangan ng kanyang alipin hanggang ang alipin ay nasa pagtugon ng pangangailangan o sa pangangailangan ng kanyang kapwa o ng kanyang kapatid. Kapag tinutulungan mo ang iyong kapatid, alang-alang kay Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala ay tutulungan ka rin. Tutugunan ng Allah ang iyong pangangailangan, insyaAllah. Pang-pito, wag isabilillah. At yung mga nasa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Abdullah ibn Umar, sabi niya, Humul fi sabilillah. Sabi niya, sila yung mga nakikipaglaban sa landas ng Allah. Yung mga tunay na mujahidin. Sila yung mga tunay na mga mujahidin na nakikipaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinaglalaban nila ang karapatan ng Islam. Ipinaglalaban nila ang din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit kapalit pa nito ay ang kanilang buhay. At sinasabi rin ng ating mga ulama, pasok rin dito kahit sa kanila, ang mga nasa landas ng Allah, sila ng mga nagpapahayag ng mensahe ng Islam. Sila ng mga natuturo ng pananampalatayang Islam. Kung yun lang ang kaya nilang gawin at wala na silang iba pinagkakakitaan. Okay? Maaari silang tumanggap dito. At panghuli, wabon sabil at yung mga maglalakbay o maglalakbay na naubusan ng yaman. Sabi ni Mujahid, humul musafirul ladhi inqata'a bihi at-tariq. Sabi ni Mujahid, ito ay yung mga manlalakbay na mayroong kahit pa sabihin natin mayaman, subalit naubusan na yaman sa kanilang paglalakbay. Naubusan ng pera. Maaaring naubusan, kundi kaya nawalan. Kasi may mga ganon, di ba? Maaaring na-hold up. So,
manlalakbay na hudla, kawalan ng yaman. So sila ay kabilang din sa mga dapat bigyan ng zakat. So itong mga walong uri ng mga tao, ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung mga binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paluhating Quran na kung saan sila ang karapat-dapat pagpugulan o pagbigyan ng zakat. Kaya sinabi ni Umar ibn Khattab, Inna Allah ja'ala liz-zakati ahlan fala tu'ta lighayrihim. Sabi ni Umar ibn Khattab, ang Allah ay nagtakda ng mga taong karapat-dapat pagbigyan ng zakat, kaya hindi ito dapat ibigay sa iba maliban sa kanila na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, napakaraming kabutihan ang pagbibigay ng zakat at nabanggit na kabilang ito sa mga pagdadalisan sa ating mga yaman at kabilang din ito insyaAllah sa dahilan upang mas lalo pagdagdagan niya ang ating mga biyaya, patawarin ang ating mga kasalanan at maging dahilan din insyaAllah ng ating pagpasok sa Jannah ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang panganib naman ng hindi pagbibigay nito sa mga tao na mayroong kakayahan ay ang kaparusahan sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na ang mga taong pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng yaman o ng kakayahang magbigay ng zakat, subalit ay hindi nila ito ginampanan, man ataahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu muthila lahu maluhu yawm al-qiyamah suja'an aqra. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang taong binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng yaman, ngunit hindi nagbigay ng zakat, hindi siya nagbigay ng zakat nito, ay gagawin isang kalbong ahas ang kanyang kayamanan sa araw ng paghukom, at ito ay pupulupot sa kanyang liig at sasabihin nila ng ahas na ito, ana maluka, ana kanzuka. Sasabihin daw sa kanya, ako ang iyong kayamanan at ako ang iyong inipon. Paparusahan siya sa impyerno, yung kanyang yaman, yung ahas, magiging kalbong ahas, papalipod sa kanyang at yun ay tutok sa kanya ng paulit-ulit. Sabihin, matinding parusa ang nag-aantay sa kanya. At napakarami pang mga nabanggit ng aya sa Quran, binanggit ng Allah patungkol sa pangalit ng hindi pagbibigay nito. At napakaraming hadith ang kabala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawa ay napunutan natin ang araw dito mga kapatid sa Islam, at nawa ay bilang din tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim na inshallah magkakaroon ng sapat na yaman, at ang yaman na yun ay magagamit natin fi sabilillah sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin mga kapatid sa Islam, ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kamay na nasa ibabaw ay mas higit na mainam kaysa sa kamay na nasa ilalim. Ibig sabihin, ang isang Muslim na nagbibigay ay mas mainam kaysa sa isang Muslim na palagi na lang umaasa at humihingi ng tulong mula sa iba. Subhanallah wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.